Dinala siya ni Sinon at ang binata sa isang tindahan. Ang dating sa kanya. At ipinakita sa kanya ang isang lumang larawan nila. Sa larawan, kinikilala ni Jihyun ang babae. Na nakita niya sa ibang mundo. May hawak na baby. Ipinaalam sa kanya yon ni Sinon. Ang babaeng ito ay matalik na kaibigan ni Jihyun. Pagkatapos ay tinulungan ni Sinon ang lalaki na magbukas ng safe. Kung saan nakahanap siya ng itagang pera. Gusto at itago ni Sinon ang pera. At tulungan siyang makamit ang kanyang wishlist. Upang gawin ang paglukso. Sumusunod. Dinadala ng lalaki si Gian sa isang lumang paaralan. Malalaman nila yan. Dati siyang kampyon sa martial arts. Maya-maya ay bumisita din ng driver sa medium. Pagbili ng salamin na maaaring sumasalamin sa mga multo. At tinatanong siya kung pwede bang magpalit ng damit ang mga multo. Pauwi na. Subukan nila ito. And Jihyun nakakapagpalit ng outfit. Tulad ng lumilitaw. In love si Sinon kay Jihyun. At mahaba ang wishlist niya. Una, gusto niyang sumama sa kanya sa pamimili. At pagkatapos ay gusto niyang manood ng sine kasama siya. Tapos gusto niyang kumain sa labas kasama si Jihyun. Ngunit dahil magiging kakaiba para sa lalaki na makipag-date. Isang bakanteng upuan. Tawag niya sa lola niya. Para tulungan siyang kainin ang mga in-order niya. Habang naglalaro ang lahat ng ito. Nagseselos ang mga binata. Natututo din siya sa kasalanan. At na kung ang dalawang multo ay umibig. Makakalipat na sila sa susunod na eroplano. Ng pagkakaroon. Magkasama ang huling bahagi ng Senuen's plan ay ang mag-alok ng GH sa isang singsing. Kaya ang lalaki ay nagpatuloy sa pagbili ng singsing para sa kanya. Nalilito sa lahat ng ito. Nagpa siya ang lalaki na magpahinga ng ilang oras. At isang wellness center. Ngunit natitisod siya sa daluyan ng bulaklak. Na nagpapalam sa kanya na ang isang multo ay maaaring gumawa ng lukso ng pag-ibig. Lumalaki sa puso nito. Pansamantala. Nakipagpulong ang mga police detective sa isa pang pulis. Kor Ong-soo. Natatay din ni Jihyun. Ipinaalam yon ng ama sa mga tiktik. Bago siya nawala, si Jihyun ang gumagawa ng kaso ng best friend niya. Namatay daw ang best friend niya sa emergency room. Ngunit pinaniwalaan yon ng kanyang anak na babae. Pinatay ang babae at ang kanyang sanggol. Elsewhere ang lalaki ay gumugol ng ilang oras sa sorry. Hindi niya mapipilit ang sarili na magparamdam sa kanya. Sa huli, umuwi ang mga binata. At nagpa siya na dalhin si Jihyun sa isang matandang kaklase. Hinahayaan niya ang mga multo na magkaroon ng kanilang sandali at kasalanan. At sinabi kay Jihayan yan. Maaari silang umalis ng magkasama sa mundong ito. Gayunpaman hindi siya mahal ni Jihayan. At ang pagtulog ay hindi posible para sa kanya sa parehong oras. Pinagsisisihan ng lalaki ang pag-akay sa kanila ng mag-isa. At nagmamadali siyang bumalik sa kanila. Pagdating niya sa kwarto, nakikita niya ang kasalanan sa paggawa ng paglukso at natatakot siya sa G. Alis na si Hyun ng tuluyan. Gayunpaman, nandoon pa rin ang ghost crush niya. Dahil hindi niya mahal ang kasalanan. Paglabas nila G, ginugulo siya ni Hyun. Dahil mukhang takot siyang mawala siya. Kulang paglalaro ng binata. And pretend na ayaw niyang pumunta. Dahil marami pa silang gagawin. Para malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Maya-maya ay nagkita na ang dalawa sa medium. Umaasa na makakuha ng karagdagang impormasyon. Ang medium ay malapit na magdikit ng spell sa telepono. Kung saan konektado ang Jihyun. Ngunit natatakot siyang lumipat. Kaya sumisigaw siya. At nagagawang tangeyan ng spell. Mula sa mga kamay ng medium. Pagkatapos ay ang medium tries hypnosis at magdala ng ilan sa G. Hyan's lumang alaala sa ibabaw. Ganon ang nakikita ni Hyun. Iniimbestigahan niya ang kaso. Ng pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. She sees na na-corner niya ang isang private investigator. Tungkol sa ilang mga larawan na taglay niya. Paggising niya, she tag kasama ang binata. At bumisita sila sa opisina ng private investigator. Gayunpaman, nalinis na ang opisina. At wala ng tao dito. Dalawa sa kanila ay kailangang lumihis sa kanilang mga pagsisikap. Saglit lang, kapag may pumasok na bata sa kanilang taxi na humihingi ng tulong. Narinig ni Lil Hanjo na ang taxi na ito ay nagbibigay ng mga kahilingan. Kaya gusto niyang tulungan ng lalaki at mahanap ang kanyang kapatid na babae. Nakikita rin ng bata si Jihyun kahit nabuhay siya. Naghiwalay ang team. At G, ginabayan ni Haya ng bata sa pagbisita sa ilang tindahan. At nagtatanong tungkol sa nawawala niyang kapatid. Pansamantala,
Sore witness isang illegal act. Nang makakita siya ng lalaking nurse, Kim Jong, pagnanakaw ng ilang gamot sa ospital. Sinasabi niya ang nararapat tungkol dito. At tinawag ng doktor ang isa pang nurse, Kim Hyun, upang magdala ng ilang mga istatistika pagkatapos suriin ang mga istatistika. Napagtanto ni Do na tumaas ang bilang ng mga namamatay. After Kim Jong sumali sa ospital, naglagay ng bitag ang doktor. And he records ang lalaking nurse na nagnakaw ng droga. Bumalik sa binata. Nakikipagkita siya sa isang grupo ng mga babae. Who know the boys na wawalang kapatid na babae. Hi kayong lahat. Siya ay halos interesado sa pakikipag-usap sa Gion. Girl na dating nagtatrabaho sa parehong grocery store. Hi kayong lahat. Naalala ng dalaga ang isang pangyayari. Kapag hi tumulong kayong lahat para makaahon sa gulo. But the rest of the girl group ay hindi siya hinahayaang magsalita. Isang flashback ang nagpapakita na this group of girls used to bully Hye-Wyeol. At pagnanakaw ng sigarilyo para sa kanila. Sa kasalukuyan, lumapit ang mga binata sa GA. On at sinenyasan o pumasok sa kanyang taxi. Na nagsisilbing protektadong espasyo para sa kanya. Tawag ng leader ng bully girl group kay GA. On at pinagbantaan siyang huwag magsalita. Nang gabing iyon, binata ay tinambangan ng isang grupo ng mga tulisan. Binayaran sila ng babaeng bully para bugbugin siya. Bagaman naglilingkod sila sa lalaki. Isang pambubugbog. Inaabisuhan ng mga police detective. At sumali sila sa eksena. Sa tamang oras para tulungan ng lalaki. Matapos gamutin ang kamay niya. Patuloy na hinahanap ng mga binata ang nawawalang babae. Hinanap ng pulis ang kanyang telepono. At sabihing nag-iwan ng goodbye message ang dalaga dito. Naghang siya. Naniniwala na ito ay isang setup na ginawa ng mga tao. Na malamang ang pumatay sa babae. She at nagpas siyang magsalita. At isang flashback ang nagpapakita na she and Hye-Wyeol decided na manindigan sa mga bully. Gayunpaman, inatake ng mga bully Hye-Wyeol. At aksidenteng napatay siya. Tinaakpan nila siya, ang pinuno ng mga bully. Nagbanta ang lahat na manahimik. Or else papatayin din niya sila. Sa kasalukuyan, GA. At itinuturo ang lalaki sa tamang direksyon. At hinanap niya ang babae. Sa isang punto, nadulas siya. At kayang hawakan ni Jihyun ang kamay niya at hawakan. Sa huli ay nahanap na nila ang babaeng nabubuhay pa. At dinala nila siya sa ospital. Sa ospital, lumilitaw sa grupo ang multo ng dalaga. At salamat sa paghahanap sa kanya. Naniniwala ang lahat na patay na ang babae. Pero kapag nawala ang multo, bumalik talaga ang kaluluwa niya sa katawan niya at nagising siya. Buong pamilya niya. Salamat binata at nakipagkasundo ang dalaga kay Gion. Isa pang insidente ang naganap sa ospital. O si Kim Jong ay tinanggal at sinubukan niyang umatake dahil gayunpaman. So Red interrupt sa kanila. At walang ibang choice si Kim Jong kundi umalis. Ang binata sa Ji-Hyeon. Magkaroon ng pagkakataong makapagpahinga. At gumugol ng ilang oras na magkasama. Lumapit silang dalawa.